Ang paggamit nitong ating brown eye magnetometer 3D, ganito po ang procedure nito kung paano siya gamitin, no? So itong ating ground eye 3D magnetometer, smart sensor po siya dahil dual na po siya, meron na po siyang detector at meron na po siyang scanner. So ito po, pag punta natin sa field, sa area, switch on muna natin itong ating baston. Ayan po, naka-on na siya. And then open lang natin itong Future Series sa ating laptop. Ayan, double click lang po, so lalabas yung ating visualizer 3D. Pagkatapos ay kailangan nating gumawa ng panibagong file. Ayan po, itong folder dito sa baba ng file. Lapit natin konti. Ayan, paturo po siya dyan sa file. Tapos ayan, news scan na po tayo, naka COM4. Tapos parallel dapat yung gamitin natin pag pang scan. Ayan po, press OK. Pagkatapos meron ka makikita dito kulay red, yung file kanina nagiging kulay red, ibig sabihin start na po tayo, so pwede mo nang gamitin. So dito naman tayo sa baston pagka nakagawa ka ng file, pero kailangan ito i-calibrate muna natin siya. So kailangan itutok na natin doon sa lupa ng ating pag-i-scanan. Tapos kailangan nasa 3 inches lang yung pagitan niya mula sa lupa, o pwedeng itapat mo sa lupa, pero mas maigi po na 2 to 3 inches na sa lupa siya para hindi po siya grounded doon sa lupa mismo. So kailangan nakaangat ng 2 to 3 inches. I-calibrate natin siya, pindutin natin siya dito ng 28 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ayan, pagka 28 lalabas na po siya dyan. So scanning na po tayo. So scanning procedure, kailangan po halimbawa po, mula dito sa bandang kanan, yung row natin papuntang kaliwa, yan, papuntang kaliwa. So ibig sabihin mag-i-scan tayo mula kanan papuntang kaliwa yung row, pero sa harap tayo guys dadaan. Halimbawa po nito, yan, meron ng isa sa screen, so usog tayo konti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Pag 10 guys, balik ka na dito sa pinagmulan, tapos usog ka dito konti ng pakaliwa. Ayan, pakaliwa po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kada usog ng kada move, kailangan pindot tayo dito sa pin. Ayan, so usog tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayan, tapos na tayo sa 10 guys. Ayan, magtataka kayo kung ano yung butas dyan. So ito yung na-detect niya guys, so pakita ko sa inyo. Ito yung tubo sa ibang 3D. Ayan, meron siyang cavity, merong hole, tapos may metal dyan sa ilalim, may sensor yan, kaya nakikita niya. Ayan, so pagkatapos dito, pwede mo nang patayin itong baston, pwede mo nang i-off. Yan, pagkatapos dito tayo sa file, dito sa baba. Ayan, may X na kulay pula, i-stop natin yan. Yan, naka-stop na.
So ito na yung nagiging resulta niya guys. So dito naman sa column niya, sa baba ng file, merong column dyan kung ano yung pinag-scan nyo guys. Halimbawa natural o standard anon or concrete. Dito sa akin kasi concrete, kaya nilagay ko concrete. Pero kahit mabato o matubig, ilagay nyo lang sa neutral. Pero ito sample lang, so nasa concrete tayo. Ayan, ito na yung na-detect nya. So titignan natin siya sa, kailangan natin yan i-interpolate. Yan, interpolate, pindutin lang interpolate, tapos okay. Ayan, yan yung resulta niya guys. Meron akong na-detect, meron siya na-detect guys na isang uri ng small metal. Ayan po siya, small metal. So yan po yung metal na nandito sa baston guys. Yung sensor niya guys na merong ano dyan, merong rhodium metal na nakalagay. So nag-scan kasi ako kanina pag ganyan. So nakuha ito guys. Yan, pag ganyan yung scan ko kanina. So nakuha yung rhodium metal na calibration dyan sa isa pang ground eye 3D. Kasi dalawa itong aking kinalibrate ngayon dahil ipapadala natin sa ating ka-TH na nag-order nito guys. Yan lang ang pag-determine guys ng, yan lang ang gawa nitong 3D. Tapos pwede mo yung balibaliktarin, nandyan lang lahat yung setting, pero sa akin automatic na dito ko siya babaliktarin. Yan. So gagawa tayo ng zoom out para makita po yung dulo ng scanning. Ayan po siya. Yan. Merong zoom out dito. Tapos yan, balibaliktarin nyo na lang po guys para makita nyo kung ano yung hugis o anong na-detect ng ating scanner. Tapos ang pagtingin dito guys ang pagtingin dito sa kung gaano siya kalalim dito sa screen, meron makikitang scroll up, down, left, right. So left, ayan, itapat lang natin itong cursor line. Ayan o, merong linya. Merong linya dyan. Tapos itong up, ayan, para lalabas yung line naman na nasa ibaba, yung cross line niya. Ayan, tumapat na po sa item. Makikita na natin yung lalim ng o deepness ng na-scan. Ayan o, 1.42 meters. Ayan. So yan lang po guys ang paggamit nito. Tapos pag i-save mo naman, dito ka sa file, tapos save as. Ayan, save as. Pagkatapos ilagay mo lang dyan kung anong pangalan i-save mo, lugar kaya o kahit ano, basta matandaan mo guys pag gusto mong i-save itong 3D image na iyong na scan guys. Sa akin hindi ko to i-save dahil sa customer ito. Tapos ang ituturo ko rin sa inyo guys yung paano yung sample po ng treasure box na talagang sinample po mula nitong ating apps. Ayan, pindutin lang itong help na nasa itaas, meron makikita dyan manual. Ayan, click lang natin yung manual. Tapos ayan, lalabas yung manual guys. Ayan, ito po yung manual niya. Titignan natin sa ibaba. Ayan po nakasulat niya. Ayan, meron pong sample dito guys. Ayan. So, yan daw ang ating hahanapin guys. Makikita natin yung sample na talagang square. Tapos, dito sa side view niya ay ano siya, flat. Tapos, merong cavity. So, ibig sabihin po, treasure box na nasa loob po ng cavity. So, ibig sabihin, treasure na nasa loob ng kuweba or something, tunnel or sinkhole. So yan po ang palatandaan ng treasure na makikita. Pag patulis siya guys, matulis, tulad ng sample natin. Ayan po, tignan natin yung sample natin. Tandaan nyo guys, ito square yung puwet nya. So box yan, box. Dito sa ating sample, makikita natin dito, pagbaliktarin natin to. Ayan, hindi po siya box. Ayan, hindi po siya box. So patulis, so small metal. Dito sa sample, box. Ayan. Yan. Di ba? So pag gagawa ka ng
ulit, gagawa ka ng ulit na scanning, ganun pa rin, punta ka dito sa file folder, gagawa ka ng panibago. Ayan, mag-i-exit ka, yes or no lang yan. So no lang yan kasi hindi mo na isi-save yan. No pa rin, hindi mo isi-save. Ayan, press ka na lang ng okay, diretso na nagagawa ng panibagong scanning. Ayan, panibagong scanning. Pag naka-off itong ating baston guys, ay walang lalabas dyan. Ayan po, unable to connect kasi naka-off daw yung unit. Kailangan i-on natin tong unit para po ma-detect niya. Ayan, wireless po itong ating 3D ground scanning. Wireless po siya. Tapos hindi po nababasa kasi protected. Meron siyang protective film. Ayan, pag ginamit natin dito guys bilang detector, pag switch on, pag tutunog siya, ayan, isang beep, scanner yan. So mag-i-scan siya dyan. Pero pag gagawin nating detector, metal detector or magnetometer, press tulong lang natin ito ng 6 seconds. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, nagbi-beep siya. Pwede mo nang gamiting detector. Ayan o, tutunog siya o. O, di ba? O, di ba? So magiging detector siya guys. Pag merong mga gold, halimbawa dito sa laptop, merong mga gold flecks yan, kaya mataas pong tunog niya. Ayan o. Pag sa metal naman, ayan, ayan o. Ayan, mahaba, mataas po yung kanyang boses guys pagka meron siyang mga flicks. Di ba? So yan lang guys, ang pag gusto mo nang i-3D uli, pindutin mo lang ito na isang beses. Ayan, magbi-beep siya. 3D na uli. So meron na diyan, lalabas na uli yan, magka-count ka na uli ng 28 counts para magiging scanner uli. So yun lang guys. Kasi ihahatid ko na ito, deliver na ito para sa ating customer. Shout out sa ating mga buyer guys at sa nagtiwala sa atin guys. Ito binili sa atin guys through cash, GCash po. Thank you so much for watching guys.